Isang mapagpalang araw po ang bati ko sa lahat na abuti ng tinig nito. Sumainyo lahat ang pagpapala ng Diyos Ama sa pangalan ni Kristo. Amen. Ang paksa ko ngayon ay ang Reckoning of Times, episode 95. Ito mababasa sa Judges chapter 12 verses 11 to 12 na matapos kay Ibsan, si Elon. Si Elon ay mula sa Zebulun. Siya ang nanguna sa Israel noon at naghari ang kapayapaan sa loob ng 10 taon. Namatay siya at inilibing sa Ajalon and the territory of Zebulun. So ito yun ang episode 95 ng The Reckoning of Times. Ang previous episode ay ang episode 94, si Ibsan. Si Ibsan ay namahala ng 7 years sa Israel. Siya ay hukom ng Israel noon. At sa taong 2848 year count, katumbas ito ng 1152 BC. I-add lang itong year count plus BC is 2848 plus 1152 is 4,000 year count BC. So ang topic ngayon ay ang episode 95 ng The Reckoning of Times na si Elon ay namahala ng 10 taon. Kung ito yung 10 taon na idadagdag dun sa previous para mabibilang. So ito si Elon na ito yung 10 years yung namahala bilang hukom sa Israel. So ito yung 10 plus 2848. Ito yun. Sa taong 2848 year count, katumbas ng 1152 BC. So ang 2848 plus 10 is 2858 year count. Dahil ito yung bilang ng mula 1 to 4,000. Ito namang ang katumbas ng 2848 is 1152 BC. So ang 1152 BC mula naman ito sa bilang na 4,000 to 1 at dito pa lang sa 1152. Kung kaya ang 1152 yung 10 na time sequence, halip na idadagdag, ito ibabawas dahil pababa ang bilang niya. So ang 1152 minus 10 is 1142 year count BC. So i-add lang din tong year count plus BC. Ang 2858 plus 1142 is equals to 4,000 year count BC. Ito ang may chart of generation table. Ito ay ang second chart of generation table. Ito ay sa time ng mga judges at sa tatlong hari ng Israel na sina Saul, David at Solomon nung humingi ng hari ang bayang Israel. Mula ito nung umalis sila sa Egypto. Ito yung second chart of generation table. At ang first chart of generation table, ito yun ang first chart of generation table. Lahat dito makukuha na ang kanilang mga edad. Nung 130 si Father Adam, sinilang si Father Seth. Ito mula kay Father Adam, ito yung 10 generations hanggang kay Father Noah. At si Father Shem, anak ni Father Noah, mula kay Father Shem hanggang kay Abraham, 10 generations. Si Isaac, anak ni Abraham, mula kay Isaac hanggang kay Moises, ito yung 6 generations. Father Adam to Moises, nung time na 80 years old si Moises, umalis sila sa Egypto. Ito ay 26 generations, direct generation sequence. Ito sa taong 2501, umalis sila sa Egypto. Kaya ito yun ang dulo ng first chart of generation table. Ito naman ang umpisa ng second chart of generation table. Dito nagtapos ang first chart of generation table, umalis sila sa Egypto. 80 years old si Moises sa taong 2501. Ito na ang second chart of generation table. Dito umalis sila sa Egypto ng huling araw ni ka-430 years. Sa Exodus chapter 12 verse 40 to 41. Ito yun ang Exodus chapter 12 verse 40 to 41. 2501. At sabi sa 1 King chapter 6 verse 1 na mula nang umalis sila sa Egypto, ito ay 480 years. Ang 480 years dito sa 2981, mula 2501 to 2981, ito yung 480 years. Ito yung 4th year and 2nd month ni Solomon. Ito yung 480 years mula nang umalis sila sa Egypto. Mabuo ang 1,000 taon ayon sa 2 Peter chapter 3 verse 8 na ang 1,000 taon sa tao ay isang araw lang sa Diyos. Ang 2981, meron lang siyang 19 years para mabuo sa 3,000. So, si Solomon ay namahala ng 40 years at meron na siyang 4th year and 2nd month. So 19 ang kailangan dito para sealed na tong 3,000 years. Kung kaya idinagdag ko yung 19 ni Solomon,
na-sealed na ang 3,000 years. Ito naman yun ang chart na ito, ang 9th structure. Ang 9th structure, kung pagbabasihan ang 2 Peter chapter 3 verse 8, ito yung pang 9,000 years mula ng paglikha. Dahil ang paglikha, ito yung ganito ang story ng paglikha. Story of creation, sabi na kasulatan. Unang araw nilikha ang liwanag, tinatawag niya itong day. Pangalawang araw nilikha ang sky o dome, maghati sa tubig sa taas at tubig sa baba. Pangatlong araw nilikha ang kalupaan at ang karagatan. Pang-apat, ang mga tanglaw sa kalangitan, ang araw, buwan, mga bituin, mga tala. At panglimang araw, nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay na nabuhay sa tubig at ang lahat ng mga ibon sa impapawid. Sa ika-6 na araw, nilikha ang lahat ng hayop, malaki at maliit, yung mga maamo at mga wild. At sa huli, last part sa 6th day ay nilikha ng Diyos ang tao. Kaya dito pa lang sa 6th day, mayroon ng bilang ng taon sa tao. Hindi pa matrace ngayon. So ito yun ang 6th day. Pagbasihan ng 2 Peter chapter 3 verse 8, every day is 1,000 years. Ayon doon sa 2 Peter, na ang 1,000 taon sa tao ay isang araw lang sa Diyos. Kung kaya itong 6th day, ito yung nagtutotal ng 6,000 years. So ito yung paglikha ng sanlibutan, nalikha na ang tao sa 6th day. Kung kaya ang next structure ito yung 7th day. Gumawa ako ng 3 bilang. Ito yung 3 bilang. Ang 130, dahil wala pang clue lahat, ginawa ko dito 130. Dito nag-umpisa 7th day. At ito nung binilang ko na lahat, natapos ito sa pagsilang ng manunubos ni 4,100. So okay lang, 4,100. Gumawa ako ng adjustment uli. Dahil ang sabi doon, nasa 6th day pa lang ay nilikha na ang tao. Ang 130, nilagay ko dito sa 6th day. Sa 870 ng 6th day, dahil ang 6th day ito yung 1,000 years. So 870 ng 6th day to 1,000, ito yung 130. So ito yung 7th day, starting point. So ito yung nag-umpisa ang bilang. Nung binilang ko ulit lahat, hanggang sa pagsilang ng manunubos, ito ay nagtutotal ng 3,970. Short siya ng 30 years. Meron siyang gap para umabot sa 180. Kaya in-adjust ko ulit. Ang 100 ni Father Adam, nilagay ko sa 900 to 1,000 is 100. At ang 30 dito sa 7th day nag-start. So may 30 muna bago ang lahat ng bagay. Kaya dito lahat nag-umpisa ang mga bilang nung nagkaroon na ng pagsilang sa tao. So isinilang na dito. At ang sabi doon sa Genesis chapter 2 verse 17, na makakain yung lahat ng bunga ng halaman, bunga ng kahoy dito sa halamanan, maliban sa bunga ng kahoy na nagbibigay kaalaman ng mabuti at masama. Kung kaya nung kinain nila ito, ito yung pagkahulog sa tao, nagkasala ang tao. Kung kaya ang sabi doon, mamamatay kayo sa kaparehong araw. Kung kaya dito sa 7th day, dito sila nagkasala. Ang 100 di Father Adam sa 6th day, dito lang natapos sa 7th day ang starting point. Kung kaya meron siyang 30 dito. Kung kaya sa dito nag-start sa 30, ang starting point ng pagbibilang dito sa 30 nang isinilang si Father Seth. Si Father Seth ang namatay sa edad na 912. So 912 lang si Father Seth. Ngunit kay Father Adam meron siyang 30 dito. Namatay siya sa edad na 930. So dito nag-umpisa ang 930. Sa 930, dahil may 30 pa, dito sa 960 namatay ang mga taon ni Father Adam. Namatay siya sa edad na 930 sa bilang dito sa pagsilang kay Father Seth. Dahil may 30 siya dito, so 960 ang lahat ng kanyang mga araw plus 100 dito sa 6th day. Ang kanyang mga araw ay 1,060. Ngunit namatay siya sa edad na 930 at 130 siya nung isinilang si Father Seth. Ito yan ang umpisa ng mga bilang. Si Father Lamig ay 182 nung isinilang si Father Noah. Ang 182 ay pumapatak dito sa 956. Taong 956. Kung nangailangan ito ng 44 years para mabuo ang first 1,000 years. So 44. Ang 44 years, ito yung edad ni Father Noah ng pagkabuo ng first 1,000 years. Okay, ito na ang second structure, ang 8th day. Meron ng 44 si Father Noah. Lahat dito meron na. Hindi ko na elaborate lahat. Ang pagkamatay ni Father Enos, pagkamatay ni Father Kenan, Father Mahalal, Father Jared, Father Enoch, ang pagsilang kay Father Shem,
pagsilang kay Japheth kay Ham, at ang pagsilang kay Arphaxad, nandito na lahat. Tapos namatay na dito si Pilig, namatay si Nahor, hanggang sa namatay si Father Noah sa taong 1906 sa edad na 950. Sa edad na 950, si Abraham dito ay 57. Si Tiray 127, si Sirogay 186, Rio 218. Dahil yan dito sa may chart of generation table, dahil yan dito. Dito makikita ang kanilang mga edad. 57 ni Abraham, wala pa si Isaac. Pagkabuo ng second 1,000 years or ang 2,000, si Abraham ay 151, si Isaac ay 51. Ito na ang 9th day structure. Kung kaya dito, na si Abraham ay 151, kung kaya meron ng 9 years, si Abraham ay 160, si Isaac naman ay 60. Ito sa taong 2009, at ang BC naman ay pabawas siya sa 2000 minus 9 is 1991 BC. Kung kaya ito na, hindi ko na pag-anuhan lahat yan. Bawat gutling na yan, mayroon yan sa episode, bawat episode ng The Reckoning of Times from 1 to 95. Ang 90 ang episode ngayon, kung kaya ang dito pa lang ang episode ngayon sa panahon ni Elon. Si Elon ay namahala ng 10 years bilang hukom ng Israel. Ito sa taong 2858, katumbas ito ng 1142 BC. Hanggang dito na lang muna. Sumayin niyo lahat ang pagpapala ng Diyos na masala ni Kristo, ang bugtong na anak ng Diyos, ang manunubos sa salibutan. Amen at amen.